Magandang gabi, Brother Riley. Ayon mo sa Panginoon sa Kristo, sino ang tunay na Diyos? Ayon sa Panginoon sa Kristo? Ayon sa Panginoon sa Kristo, ang tunay na Diyos, yung Ama, saka siya. Saka ho siya. Siya. Ayon sa Kanya. Ang ibig bang sabihin ni yung Ama nagsugo sa Kanya at ang Panginoon sa Kristo ang sinugo, lumalabas o isang Diyos na nagsugo at isang Diyos na sinugo. Di dalawa ang Diyos. Kung bilang ng tao pag-uusapan, dalawa. Pakinggan mo, sabi ni Jesus, 8:16 ng Juan. Oo. At kung ako'y humahatol, ang hatol ko'y totoo. Bakit? Sapagkat hindi ako nag-iisa. Bakit? Kundi ako at ang Ama. Sabi niya, kung humatol ako, totoo hatol ko. Dahil hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na tumatahan sa akin. Kaya hindi siya nag-iisa, hindi iisa. Ang ibig sabihin ay pareho silang Diyos. Oo. Nakasulat Pakinggan mo, uno-uno ng Juan. Nang pasimula, siya ang Verbo. At ang Verbo ay sumasa Diyos. At ang Verbo ay Diyos. Tamo. Nang pasimula, siya ang Verbo. Yung Verbo sumasa Diyos. And the Word was with God. And the Word was God. Ang Verbo ay Diyos. Bakit natin natitiyak Diyos nga siya? 2:6. Pakinggan niyo sa Filipos. Na siya, bagamat nasaan niyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Pantay pa nga sila Hindi mo pwede sabihin pantay siya, na siya rin yun. Ginagamit yung salitang pantay sa dalawang entity. Hindi ko pwede sabihin, ang Biblia ko pantay. Wala namang kapantay. Paano mo sasabihin pantay? Pagka ginasabing pantay, may dalawang entity, may dalawang kalagayan na magkapantay. Ang sabi, siya, si Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat tanang na ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hilubad niya ito, at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakitulad siya sa tao. Yung hubarin niya, yung pagkapantay niya sa Diyos, nakitulad siya sa tao. Hindi nga siya tao. Dahil kung tao na siya, ba't man makikitulad pa siya sa tao? Di Diyos nga siya. Dahil nakapantay siya sa Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi, sa 17 ho ng Juan, 1 at saka 3, ang sabi ho nagdarasal ang Panginoon sa Kristo. Tumingala siya sa langit. Sa langit. 17:1, no? At pag tingala niya sa langit, sinabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Yun ang 1. 2, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan lahat ng ibinigay mo sa kanya. At 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Nag-iisang Hindi nag-iisa, iisang. Nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Di ba? Yun ang nakasulat. Yun ang nakasulat, sigurado ako nun. Di ba? Sabi niya, nakilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Tama naman yun, iisa lang naman talaga, Ama ron Nakatingala nga siya sa langit tayong mga tao nasa lupa, nakilala natin doon sa langit, iisa talaga ang Diyos na tunay doon. Kailan? Nandito kasi sa lupa yung anak Kaya iisa yung nandun. Nakatingin siya sa langit, huwag mo kakalimutan yun. Siyempre, bumaba siya wala siya ron. Kaya nga, nung andun siya, nung wala siya ron, sabi niya, makilala ka niya dyan sa langit, isa kang Diyos na tunay. Ito bang pumarito sa lupa? Diyos ba ito? Unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Wala nga sa langit dahil naparito ngayon, anong sabi sa naparito? At tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo.
at tayo'y nasa Kanyang na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Yun ang naparito si Yesu Cristo. Ano sabi ron? Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Oh, yun. Marami palang Diyos-Diyosan dito sa lupa. Eh, nung pumarito yung anak ng Diyos, ito ang tunay na Diyos. Tunay na Diyos saan? Dito sa lupa. Then, marami palang Diyos-Diyosan dito, dinat ng si Jesus. Kaya tinan mo, may tunay na Diyos sa langit, may tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na... Kung lumalabas to Diyos ang Panginoong Kristo nung narito sa lupa at dati Diyos na nasa langit na nagkatawang tao, nung siya namatay at bilong binuhay ng Diyos, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, ano ngayon ang Kristo nung siya'y nasa kanan ng Diyos? O, pakinggan mo, pareho sila ng grado. 111. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Ayun, sabi ni David, sinabi ika nung Panginoon sa aking Panginoon. Ilan ang Panginoon? Isang Panginoon na nagsabi at isang Panginoon na pinagsabihan. Ang sabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Tata mo? Di pareho sila ng grado nung nasa langit na, pareho silang Panginoon. Panginoon yung Ama, Panginoon din naman yung nakaupo sa kanyang kanan. Eh, sino ba yung nakaupo sa kanan? Basa, pakinggan niyo kung sino yung nakaupo sa kanan. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayun, nakaupo pala si Kristo sa kanan ng Diyos. Tanungin natin ng Diyos, Diyos, yung pinaupo mo sa kanan mo, ano yan? Ang Diyos ang tanungin natin, ha? Pinaupo mo si Kristo sa kanan mo, ano ba yung nakaupo sa kanan mo? Pwede sumagot? Tinan mo ang sabi ng Diyos, ha? Hindi ikaw, ang Biblia sasagot. Ako nagtatanong, di Biblia sasagot, hindi ikaw. Kung ikaw ang pasasagutin ko, hindi na ako pupunta sa lipa, kapatid. Ha? Di ba? Ang tanong ko, nung paupuin ng Diyos si Kristo sa kanyang kanan, ano ang tawag nung Ama o nung Diyos doon sa nakaupo sa kanan niya? 1:8 ng Ebreo. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Tungkol sa anak, sinasabi, ang nagsasabi yung Ama. Ano sabi nung Ama sa anak? Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakilanman. Nakakita mo, ang tawag ng Ama sa anak, Diyos. Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Sabi nung Ama sa kanyang anak. Ay, Brother Eli, doon sa 80 ng awit, talatay 17. Ang sabi na nasa kanan daw ng Diyos, babasahin ko, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Ayun. Sino yon? Ang nasa kanan daw ho ng Diyos ay hindi Diyos at tao. Mali, kapatid. Walang ganun ang nabasa mo. Basahin ko ulit. Ulitin mo. Mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Kinakanan, hindi ka nasa kanan. Iba yung kinakanan sa nasa kanan. Huwag mong bibiglain. Ha? Huwag bibiglain. At saka yan, tao yan. Tao yan. Ano? At ang panalangin, mapatungnawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Hindi si Kristo yan. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan eh. O, paano naman? Mapatungnawa. Hindi pa napapatungan yan. Paano mo sasabihin si Kristo yan? O, yan ang iniligaw ka ng pastor mo sa iglesia ni Kristo. Ay, di ako iglesia ni Kristo. Hindi. Yun ang puntar yan. Naligaw ka dyan, kapatid. Kasi, iba yung kinakanan kaysa sa nasa kanan. Ano? Itong si Kristo, nakaupo na sa kanan. At bago umupo, pinatungan na ng kamay. Dito pa sa lupa, pinatungan na ng kamay si Jesus ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan. Kaya ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay. Hindi naman sinabing, napatong na ang kamay mo. Hindi. Kundi ang sabi, mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng, kung itutuloy mo pa, no, nakasulat doon, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Di ba yun ang nakasulat? O paano si Kristo hindi naman mahina si Kristo? Yan, pinalakas yan eh.
Kita mo? Kaya nadaya ka riyan. Nadaya, hindi si Kristo yan. Pinalakas ng Diyos yan eh. Alam mo si Kristo, hindi kailangan palakasin ng Diyos. Malakas talaga yon. Alam mo kung ba't malakas yon? Basa, 1.24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Jesus Christ is the power of God. O, kita mo, palalakasin ba ng Diyos yun? Yun na nga ang power of God na sinasabi ni Pablo. Malakas nga yun eh. Yung nasa 80-17 ng awit, mahina yan, kaya pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yan, kapatid? Sino? Si David. Si David. Pwede pa ako isa. Pagbigyan naman natin yung pagkakasunod. Last na lang ako. Sige. Baka sabihin mo, sumusuko ako eh. Hindi naman. Sige. Ang anak, Diyos, ang ama, Diyos, pagkay ba ang kapangyarihan nila? Of course, hindi. Anak nga yung isa eh. Di ba, ikaw may tatay? Pag nakipantay ka sa tatay mo, pangit. Di ba? 14:28. Basa. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Oh, the Father is greater than me, sabi niya. Hindi ba lumalabas na ibig sabihin na hindi talaga siya ang Diyos? At alam mo, para maintindihan mo, bibigyan kita ng halimbawa, kapatid, ano? Bigyan kita ng halimbawa, makinig ka. Si Presidente Estrada, di ba? Di ba? Si Vice Presidente Arroyo. Tama? Pareho bang presidente o hindi? Pareho yung Presidente. busy lang yung isa. Pero hindi ibig sabihin hindi presidente si Vice Arroyo. Kasi pagkamatay ni Estrada, susunod agad si Arroyo eh. Di ba? Next in rank yun eh. Kaya sa Pilipinas, 2 presidente. Ganon din sa langit, 2 presidente. Busy lang yung isa. Salamat pa. Salamat eh.